Magandang araw po sa lahat ng manonood ng bidyong ito. Ang bidyong ito ay tungkol sa kung paano ayusin ang sirang wall clock na halos wala ng pag-asang magawa, at gagawin kong ayusin. Una kong gagawin ay pupunasan ko tong mga harapan niya. Para komportabling gawin kapag binuksan lahat ng pyesa loob ng makina ng wall clock. Para yung alikabok niya hindi siya mapunta sa makina. Ito, ang dami na siyang benda, oh. Halos wala na siyang mga pagkakapitan ng screw, kaya scotch tape na lang yung nakalagay. Pero pagagandahin ko to ngayon, na wala na yung mga ganitong scotch tape. May ibang paraan para mas matibay lalo. Biyak-biyak na yung yung lagayan ng screw, yung para mag-lock yung para maprotektahan yung salamin na hindi malaglag o mabasag. Ngayon, lilinisin ko to, tatanggalin ko yung mga scotch tape. Pupunasan kong maigi yung harap at likod ng orasang ito. Tapos babaklasin ko siya. Kaya maraming salamat sa mga manonood, at panoorin nyo ito mula umpisa hanggang dulo kung paano gawan ng paraan ang ganitong wall clock na halos sira na lahat, at hanggang sa loob ay basa ng tubig, nababad ng tubig. Manatili pong nanonood mula umpisa hanggang dulo, guys. Yan, nililinis ko yung mga tinatanggal ko yung mga scotch tape. Iba ang ilalagay ko mamaya dyan para mag-fix siya. Yan, basa siya, oh. Nakadikit na yung papel, yung design. Ito, pati itong dial nakaano na rin, nakadikit. Scotch tape.
Hindi na kailangan tanggalin yung scotch tape dahil matatanggal yung ano niya, yung print. Next kung gagawin ay tatanggalin natin tong hour hand, second hand at saka minute, minuto, segundo at saka yung oras. Ito wala siyang ano, hindi kagaya sa nauna kong video na mayroon ditong nakalagay na washer pansuporta sa makina at may nakalagay na hex nut, na mayroon siyang hex nut, may size bali ang maglalak lang dito. Ito gagawin natin, bahagya natin dahan-dahan siyang iilag yung lock nya. As next dito sa bandang ibaba, dahan-dahan lang mangyayari dyan, ano, pwede siya mag-crack, mabasag yung ano, kung saan siya naglalak yung makina, machine dito sa pinaka bahay niya. Ayan, basang basa siya, oh. Hanggang loob yan basa. Ayan, malinis na yung ano, ang pinaka bahay ng wall clock na ito. Pinaglalagyan din ng makina. Malinis na siya lahat. Kailangan guys, ano, lilinisin talaga tong mga panglabas niya para kapag ginawa komportabling gawin, para maaliwalas gawin. Ngayon bubuksan ko na itong makina. Dadahan-dahanin lang din itong iangat. Ingatan na wag siyang mabasag or maputol, dahil pag nabasag ito, ang mangyayari dyan, hindi na siya lalapat o mag-fix. Yan. Yan, siliping maigi. Meron dito pang lock sa kabila, sa bandang ibaba sa lagayan ng battery. Tapos sabay-sabay siyang iangat. Dandahan lang. Yan. Ito yung second wheel kung saan dito kinakabit yung second dyan. Yan yung second wheel. Meron siyang mga teeth dito, mga ngipin. Meron din ditong mga ngipin din, teeth, para mag-connect doon sa mga katabing wheels. Ito yung second wheel. Dito kinakabit yung second. Ito yung katabi ng magnet. Ito naman yung magnet, yung magnet rotor. Ito yung umaandar para i-drive niya yung mga katabi niyang mga train wheels. Ayan, check natin kung bakit ba hindi umaandar ito. Lilinisin lahat, troubleshoot. Puro kalawang na kasi siya, eh.
Yan yung kalawang na yan. Kukuskusin lang yan, lilinisin, pupunasan, tatanggalin yung mga kalawang, kaya hindi umaandar ang isang wall clock na kapag nilagyan ng battery, hindi siya nagpa-function dito. Hindi siya nagkakaroon ng koneksyon para pumunta sa circuit niya. Tatanggalin to. Yan ang sanhi kung bakit hindi umandar. Lilinisin lahat to, tanggal lahat ng pyesa. Linisin maigi lahat ng parte. Ito yung sanhi kung bakit hindi umaandar ang wall clock. Ito yung lagayan ng battery, negative at saka positive. Itong part naman na ito yung positive terminal. Pagdating naman dito, ito yung negative terminal. Mayroon din siyang kalawang, ayan. Itong positive terminal, pag nilagayan ng battery, contact dito, dadali papunta rito, papunta sa circuit. Kapag ganitong may kalawang, hindi yan magpa-function yung battery, maglulos. Ganon din dito sa negative. Yan, ganon sa negative. Kailangan linisin niya maigi. Tapos ito, pag may mga alikabok dito, dumi lahat, kailangan tanggalin, linisin, punasan. I-make sure lang na itong mga gulong na to ay kailangan wala siyang part na kinain siya ng langgam. May mga pyesa kasi rito na isang kinakain siya ng langgam eh. Kaya sanhi siya kung bakit hindi na siya aandar. At ito yung circuit niya. Kung mapapansin nyo po, meron ditong parang dumi. Tatanggalin din natin yan. Pinaka effective na paraan, gagasgasan lang natin yan para matanggal yung dumi at magaspang. Para kayong kokontak dito na metal na negative positive ay sigurado siyang magpapangsyon or magkokontak yung battery. Dito sa kabilang side, ganun din. Kahit walang dumi yan, walang kalawang, medyo gagasgasan din natin yan para siya maging magaspang. At pag nag-function dito yung metal ay siguradong hindi siya maglo-loss contact, na sanhi kung bakit hindi siya gagana or pahinto-hinto. Tapos pupunasan lahat ng part, tatanggalin yung dumi, pati rito yung aplapagan ng itong pinaglalapagan dito ng rotor. Kailangan din siyang linisin lahat ng pinaglalagyan ng pyesa. Train wheels, rotor, yung may magnet, nalinis ko na yung negative, yung positive terminal at saka itong negative terminal. Napunasan ko din na siya. I-assemble ko na ngayon. Ang unahin kong ilalagay
hour wheel. Itong hour wheel ay dito yung kinakabit yung hour hand. Ganyan siya. Kaya tinawag siyang hour wheel. Diyan ay kinakabit yung hour hand. Tapos next, itong katabi niya, susundan lang kung paano tinanggal, ganun din siya ibabalik. Kaya kailangan kung paano nyo babaklasin, kapag babaklasin nyo, dahan-dahan siyang baklasin para matandaan, hindi siya matanggal lahat ng pyesa, at masundan ang step kung paano siya, alin ang paano ang pagkakasunod-sunod, paano tanggalin. Andyan na siya. Next kung gagawin ay itong terminal, battery terminal. I-make sure lang na malinis na tong mga contact point. Ito positive, negative, dito banda, tsaka tanggalin lahat yan. Tapos medyo iangat siyang bahagya para sigurado siyang lalapat yung metal contact papunta dun sa board. Ganyan ang mangyayari dyan. Ito may butas dito. Ngayon dito siya ilalagay. May mga pattern po yan ng pagkakasunod-sunod or kung paano siya ilalapag ulit lahat ng pyesa. Kailangan lang isiping mabuti kung paano yung kung saan siya nakalapat lahat ng mga pyesa sa tamang paglalagyan. Ngayon, ito naman yung pinaka upper plate nya. Sarado na natin. Ang tamang paglalagay naman ng battery ay ganito. Kapag may nakita kayong ganitong paumbok siya, ito paumbok, dito papasok lang siya malalim. Itong paumbok naman ito, ang guide nito ay negative. Pagdating dito sa part na to, positive. Hanapin yung ito yung positive at saka mayroong plus na nakalagay sa bandang nakamarka, naka-engrave, nakakukit dito sa plastic nya sa lagayan ng battery. Plus, ibig sabihin yan ay positive. Ito yung positive. Itong minus nakalagay negative. Ito yung negative. Paano ilagay yung battery? Uunahin natin tong positive, itong paumbok dito sa papasok doon sa plus. Yung iba, para hindi magkamali siya ng paglagay ng battery, pagkamalan siya na hindi umaandar o sira. Ngayon sanhi siya para i-discharge ngayon yung ano niya ng battery. Check ko lang kung gagana siya. Check. Dos pa.
Ayaw pa rin siya umandar. Check, kakalasin ko siya uli. Ayan, okay na siya. Kapag ganito sistema ng wala na siyang mga lagayan ng mga screw, wala nang pagkakapitan dahil basag-basag na siya, bali yung pinaka dito, yan, wala na. Dito wala na yung kagaya nito, poste, paglalagyan ng screw. Dito wala na sa kabila. Ang gagawin lang dyan ay lagyan na lang siya ng para tipid tips, iwas gastos na malaki. Gamitan na lang ng ganito. Tibay naman yan. Basta sentro lang tong 12. Siguraduhin lang naka-sentro yung oras para hindi siya aakma lahat ng hour hand at minute hand, saka hour hand at saka minute hand. Kaya yan yung salamin, kailangan sentro siya. Lalagyan na lang ng shoe glue o itong stick glue, yung mga paglalapagan ng mga kamay ay yung frame, para mag-fix siya kung saan siya part na hindi siya maapektuhan yung pagkasentro ng 12 o'clock, 6 o'clock dito sa sentro, para hindi siya malilihis yung siguradong pantay yung lahat ng mga number. Gamitan lang po ng stick glue para maging fix kapag wala ng kabitan. Bahala na kayong kung anong discarding technique, walang pinakamatibay. Ayun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Marami pa akong video. Paki-click, subscribe, like, comment, and share this video.